5 taon na ang nakalipas na hindi ko alam na pinapasok ko na pala ang mundo ng pagmumotovlog. Gamit ang motor na ito na pinangalanan kong si Korak. Dito nagsimula ang hilig kong bumiyahe ng nakamotor. Biglaan ko lang itong nabili ng second hand. At biglaan ko lang din naibenta dahil madalas akong masiraan sa biyahe. Nagsisi, nang hinayang. At ginawa ko ang lahat para mahanap siyang muli. May nagsabi sa akin na nakita na nila si Korak, pero nakatambak na at sira. Pagkalipas ng ilang taon, dumating ang bagong motor na kulay dilaw. Naisip ko lang, hindi kaya si Korak ito na bumalik lang sa akin sa mas magandang anyo? O hindi kaya si Korak ang gumawa ng paraan para magkita at magkasama kami ulit? Welcome back to another episode. Alas 9 ng gabi, van ng Suzuki. Dumating na ang pinakaantay natin. Door to door delivery ng ating V-Strom. Thank you Suzuki, napakabait ba? Imbis na pipikapin ko, dineliver na lang nila. Seryoso? Naka-powder coat pare. Alam mo bakit? Bakit? Yung bago yan, isa sa follower mo pare. Seryoso ba? Oo. Si Crash Guard Philippines. Shoutout Crash Guard Philippines sa pagpapaganda ng aking Crash Guard. Si Sir Sharwina, Suzuki Philippines. Yeah. Door to door ang pag-deliver ng Suzuki V-Strom dito. At dahil palagi tayong gahol sa oras, si Suzuki na mismo ang gumawa ng mga kakailanganin ko sa ating V-Strom. Ang laki din ng nung auxiliary. At dahil na-postpone nga ang ating biyahe papuntang Baguio, ay nagkaroon pa ng time para kapitan ng Suzuki, ng crash guard at ng mga ilaw. Commander down. May V-Strom na rin ako. Hindi man tayo agad natuloy sa Baguio. Windshield at saka ano. Pinatid na lang ng Suzuki Philippines sa atin dito sa bahay kasi na-postpone man yung event natin sa Cordillera kasama nga yung mga ibang magbi-V-Strom. Maganda rin kasi mula dito sa Bulacan to Baguio ay i-drive na natin yung ating V-Strom. Adventure ride. Adventure ride. Dating ano ba kulay ko dati? Kulay blue. Ngayon boy, first time kulay yellow na. Hats off na pasasalamat sa Suzuki Philippines. Kinabukasan, ito na rin ang pinakaantay ko, ang may drive ang bago nating motor. Sarap! Mamaya, saglit lang. I-explain ko sa inyo na mabuti nang walang pagkukumpara sa ibang bike natin. As is na pag-uusapan natin kung ano yung impression ko dito sa Suzuki V-Strom 250 SX natin. Hindi siya mabigat. Hindi rin siya ganun kabigatan kapag ito ay nakahinto. Mas close to doon sa sinasabi ko na manageable adventure bike na hindi ka pahihirapan sa bigat kapag ikaw ay bumabiyahe. Less pag-aalala sa motor kasi yung feeling ng pagdadrive dito V-Strom 250 ay para ka nagdadrive ng normal lang din na mga motor na mga nasa 200cc or something na ganyan na mukha siyang big bike. Hindi ko sure kung pasok ba to sa big bike category kasi syempre dito sa Pilipinas kapag sinabi kasing big bike literal na dapat big at malaki ang makina. Kung nagbabad yung bubuhos ang ulan ay samahan niyo muna ako sa Doña Remedios Trinidad. Mag road trip lang muna tayo. Long ridean para itong motor natin ay makapunta naman ng mga kabundukan ng Bulacan. Looking forward talaga ako na marami tayong adventures na magagawa dito sa ating Suzuki V-Strom 250. Nung una, ang tinatawag ko sa kanya, gusto kong ipangalan sa kanya ay Dilaw. Pero ngayon ay pinag-iisipan ko pa. Pero parang nanghihinayang ako na gawin ko siyang ibang kulay. Dalawa kasi ang kulay ng V-Strom. May yellow, tapos merong blue naman, parang light blue. May V-Strom din naman na pula sa ibang bansa, wala dito sa Pilipinas. So ang meron lang dito talaga is yellow. Pinag-iisipan ko pa,
Yung kulay is very Commander Daot. Ayun, sa mga nagtatanong, si Commander Daot at ako ay pareho na ngayon ang ginagamit ng motor, Suzuki V-Strom 250 SX. At sa kanya, subok na subok niya na. At looking forward tayo na gamitin ito sa masasaya at mga meaningful travels natin sa mga susunod na abangan ninyo. Dagdag to sa ating camper van na gagamitin natin sa ating pagbablog, sa ating pagka-camping. So dalawa na sila, si Watod, si V-Strom, parehong Suzuki yan, diba? Baka Suzuki pala ako, no? Hindi halatang makasusuki ako, ah. Nagpapasalamat talaga ako kay Lord na surpass ko yung aking takot sa pagdadrive ulit ng motor. Talagang pahirapan. Sa mga may trauma dyan sa aksidente, alam niyo yung sinasabi ko. Pero yung mga hindi pa nakaka-experience ng trauma nang dahil sa aksidente, makinig lang kayo. Kasi ayoko mangyari sa inyo, kaya mag-iingat kayo sa pagdadrive ninyo na huwag kayong makampante, na magaling kayo magmotor. At masaya ako doon na ngayon ay nakapag-drive na ulit tayo ng motor natin ng walang inaalala. Nilabanan ko yun the hard way talaga, kahit na to the point na sobrang kaba ko. Talagang inaatake talaga ako nung nervous ko habang nagbumotor. Nilabanan ko yun, talagang hinarap ko talaga yung takot ko. Hindi ko siya nilambing, pinahinga ko. Tapos nung sabi ko kailangan ko na magmotor, sasakay ako ng motor. Babawiin ko kung anong klaseng meron ako dati sa pagbumotor. Kasi sabi ko nga dati nung aksidente ako ay talagang burado sa papel ng aking confidence ang 3 beses na ako nakapag Philippine Loop. At kung saang biyahe pa sa Pilipinas, kung saan burado lahat yun. So parang back to zero tayo ngayon. Pero nung umokay ako, bumalik naman yung confidence ko. Natamaan siguro yung ego ko nung dahil hindi ko na magawa yung mga bagay na ganito. Pero ngayon, mag-iingat tayo kasi may tama na tayo sa tuhod, may tama din tayo sa balakang. So nothing to prove na ngayon. Enjoy na natin ang pagbumotor. Less than 1 hour mula sa Malolos ay narating na agad natin ang Angat, Bulacan. Welcome to Angat, Bulacan. Angat Dam. Dito yun. Yung Angat Dam, napakalaki yun na dam dito sa Bulacan. Before na puntahan ko yun. Okay. Straight to Doña Remedios Trinidad na itong kalsada na to. Ito kasi bibihira ko itong mataanan, itong ruta na to. Kasi dinadaanan natin palagi every time na nagka-camping tayo sa DRT. Yun nga yung DRT, Doña Remedios Trinidad. Ay sa kabila yun, na buong akala ng iba na yun yung harapan. Pero sa totoo, likod yun. Ito talagang kalsada na to, itong ruta na to ang sinasabing harapan ng Doña Remedios Trinidad. Ito na, medyo bulubuldukin na to at mga malubak-lubak na mga kalsada dito. Dito natin masusubukan yung suspension nito Puro patag kasi ang dinadaanan natin kaya hindi ko pa masyadong ma-appreciate ba. No worries, mga ganitong klaseng kalsada kapag tayo naka off-road tires. So far, so good. Nagmumotor ako pero hindi ko iniisip yung motor. Malapit na tayo sa boundary ng Doña Remedios Trinidad. Meron akong napanood na si Reed 4-speed pala yon. Si Boss Reed na sobrang na-appreciate ko yung sinabi niya na Boss Reed, shout out. Sobrang na-appreciate ko sa kanya na minsan sabi niya hindi na rin ma-appreciate o ma-maximize yung kayang gawin ng motor kasi natatakot tayo. Kumbaga naiisip natin yung presyo ng motor dahil mahal ba yung motor o ayaw nating magasgasan o ganyan o ayaw nating masira, na lilimit yung kung paano gamitin yung motor, na nakakaapekto sa pagdadrive mo. Nagiging alanganin ka lagi kasi nga mas iniingatan mo yung motor kaysa sa sarili mo. Ganda ng sinabi niya na yun. At yun ang nararamdaman ko dito sa motor na to. Di ba meron tayong adventure bike na malaki? Yun, ganun ang feeling ko palagi kapag yun yung dala ko. Ito na yung arko ng Doña Remedios Trinidad. Maraming mga riders dito. Ang sarap ng ganito, no? Dumadaan ka,
Pero hindi ka kilala kasi hindi nila kilala yung motor mo. Pero ngayon ko lang ma-enjoy to. Hanap tayo ng mahinto natin na kung saan pwede tayo mag-breakfast muna. Ang dami nga, ang daming tao, ang daming rider. Parang soon to be marilaki na tong DRT ah. At dahil na-miss ko ang pagmumotor, medyo na-miss ko rin itong tugtog na to. Ayun o, hindi nakakatakot sa kurbada. Nice. Ganda pa yung kalsada, espalto pa. Power ang engine brake. Kahit naka-tres o, ganit. Sarap. Nakakapanibago dahil ang bilis nating narating ang ating destinasyon. Ay, ayan. Meron may mga pwedeng kainan dito. Hindi ka na van life? Hindi naman, nagpa-van life pa lang para mag-explore din ng iba ba? Siguro dala lang ng curiosity nila na kapag nagmumotor ako, hindi na ako nagba-van life. Kapag nag-van life ako, hindi na ako magmumotor. Pero isa lang ang sisiguraduhin ko sa inyo guys. Nakamotor man ako o compare van, tuloy ang vlogging natin, magda-travel tayo. Meron kayo mapapanood na siguradong mag-e-enjoy kayo. Unang bungad, kape. Matik na yan. Hindi na ako nagtanong kung saan nanggagaling ang kape nila dahil hindi na bago sa akin ang lugar na ito. Alam ko kung saan nanggagaling ang mga kape dito. I ain't never felt the kind of love like this before. My first time. Took all the worries from my mind. At tatlo ang pwedeng gawin dito sa lugar na ito. Ang mag-motocross, camping, I can't look at mamasyal. in those brown eyes. Sarap. Ang kape na ginagamit nila dito, sa baba mayroong Raj Cafe. Ito naman is tinatawag na Underground X Digos na kape. And pare-pareho lang naman yung sinaserve nila na klase ng kape dito. Isa lang din ang pinanggagalingan, yung tinatawag na Talbak Coffee na kung saan is dito yan, Fina Farm sa Barangay Talbak, Doña Remedios, Trinidad. Sarap. Dito sa harapan ko, kabundukan ng Sierra Madre yata. Ito buo na po, Sierra Madre na po to. Oo, Sierra Madre na pala. Isabela, Tanay, Tinggalan. At ang dinig ko po, magkakaroon na po yata ng parang bypass from Meron. Doña Remedios Trinidad pa Aurora. DRT to Dinggalan. Sabi nila bago na mag 2020 tagyari na eh. 2020. Oh, next year. So mapapabilis ang pagpunta natin ng Aurora province nito pag natapos. Pagkatapos kong enjoyin yung kape, naglakad-lakad muna ako. At meron ako napansing dalawang mag-asawa na banyaga. Pero yung means of transportation nila, mountain bike. You travel with bikes? Ako naman ang na-curious ngayon. Baroque English activated. Where's your tent? From the Netherlands. It's already Yes, here is the tent. Both of you have tents then? No, one big tent. One big tent. I have the sleeping bag. Nice. You're doing what's this? Bike camping? Yeah, backpacking, yes. Backpacking? Yes. All around the country? No, we're from Manila. We live in Manila. But next month we go to New Zealand for 6 months With this bike? with this bike. So this is our tryout. Everything is working. Nice. We had a quite tough start yesterday with the rain. Yeah. I'm into camping too. You're With a camper van. And today I'm just trying my bike since I'm going to try the moto camping. Very good, yeah. We're in the same circle. Yes, we are, yeah. So far, are you enjoying the Philippines? Yes, very much. Yeah. Yes. What brand is this? This is a Scott. Scott.
But we also have a road bike. Huh? But the asphalt sometimes not very good, so this is better with the big tires. It's like a touring bike, no? A mountain bike. A mountain bike. Yes. Kahit na nauubusan na ako ng English, kinakausap ko pa rin sila. She took these bikes through plane. Yeah. Dumudugo na yung ilong ko dito sa babae, kinausap ko pa yung asawa. Filipinos are into it. It's like traveling on another place with a camper van and then, you know, sweaty. Yeah. Unlike what we are watching, I'm watching on YouTube. Like, it's cold, snowing like Yes. that. Here, sweating. Kahit na umaagos na yung dugo sa ilong ko, at least, umuwi ako na mayroon akong mga bagong kaibigan. Yeah, I'm pouring with sweat. Okay, game na. Pakilala ko na sa inyo ang ating bagong motor, the Suzuki V-Strom 250cc SX. Full manual na motorsiklo. Pasok sa kategoryang super motard. Harap at likod, naka single disc brake with auto braking system or tinatawag na ABS. Fuel injected, single overhead cams, liquid cooling system. Hanggang 6 yung gear niya. Naka chain drive. Mula sa araw na to, ito ang kasalitan ni Watod sa mundo natin sa pagkakamping. Ang ating bagong Suzuki V-Strom 250 SX. Tatambay-tambay lang tayo din. Medyo mainit yung panahon. Iba pa rin yung feeling ng sa ganitong klaseng lugar. Sir, kanina pa to. Yan na pala yung sisig ko. Kahit hindi ko sabihin na bestseller, karamihan ng mga pupunta dito is ito yung in-order, sisig. So, susubukan natin. Mainit man. Pero sa gabi dito, lumalamig daw talaga. Naghahamon. Nagkataon na inabutan lang tayo dito ng tanghalian. Kaya mainit. So, sakto lang na dito na tayo mag-lunch. Ay, kaya. Pagkatapos mananghalian, umabante na ako at nag-ikot-ikot muna kung saan ko pwedeng matesting at ma-enjoy ko kung ano ang kakayanan ng ating bagong motor. Hindi naman ako ma-trail gaming pero alam ko na marami tayong madadaan ng mga ganitong klaseng daan. Oh yeah. Let's go. Dito na tayo dadaan naman sa kanan. Para may iba naman yung ating view. Sa San Miguel, Bulacan tayo. Sarap din, nakaka-recharge din ng bumiyahe at tatambay-tambay ka lang. No, parang time para sa sarili ba. Ikaw at yung motor at yung kalikasan lang lakas maka-recharge ng pagkatao ba. Yan ha. Diba? Ganda ng mga kabundukan dito. Masarap i-drive itong motor. Walang pinagkaiba halos sa nagdadrive ako ng mga tipong 150cc na motor. Syempre ito mas malaki ang katawan. Hindi naman sobrang kalakihan. Actually maliit ito sa akin kapag nakita niyo ako sa personal na dinadrive to kasi malaki akong tao matangkad akong tao pero kung yung mga height mo is mga nasa 5'7", magbumukha talagang big bike ito sa inyo. Yun nga lang ang problema, yung taas kasi ng upuan nito para sa akin na 5'9" and a half yung height, medyo naka-tiptoe pa rin ako. So medyo kapag yung mga height ninyo is mga nasa 5'7" or 5'8", medyo isang paa na lang talaga ang inyong itutukod. Pero manageable naman, kung sanay naman kayo magmotor, all goods lang din naman. Mga magagaling dyan sa balancing ba. Sa speed test ng iba na mayroon pang angkas, nasa parang 150 plus something. May mga back ride sila. Ang top speed nito may angkas pa yun. Kung susubukan natin, malamang higit pa doon. Pero ayoko nang subukan yung mga ganyan-ganyang bagay.
hindi naman all the time nagta-top speed tayo eh. Ang mahalaga sa akin talaga sa motor is yung meron akong arangkada at gitna. Kasi hindi naman tayo palaging babad sa speed at hindi naman tayo karerista para pag-usapan natin yung speed kapag nagbabiyahe tayo. Ang atin lang ay mag-enjoy tayo, magmotor tayo. Tapos yung pangangailangan natin sa motor na ibibigay niya. Especially talaga ako into ano talaga ako eh, overtaking ako. So kailangan ko talagang merong sipa talaga pag overtake ako. So itong motor na to ay meron talaga. Parang solve talaga. Looking forward na bumiyahe tayo ng malalayo. Set up tayo ng, kung malalagyan ko ng box to sa tagiliran, mga side panniers siguro or side box talaga na asing box. Titignan natin kung saan ako magiging maalwan na bumiyahe, kasi sisiguraduhin ko kasi kapag bumiyahe tayo ng malalayo, dala ko yung mga camping gear ko. Kaya medyo palaging bulky ang itsura ko dito kapag bumiyahe ng malalayo. Nakapanibago lang na makita ko yung sarili ko na dilaw na yung ating motor. Eventually makikilala na rin tayo sa daan palagi dito kapag sunod-sunod na yung biyahe natin. Yellow na adventure bike, yellow na jacket, tapos yellow pa na sapatos. Hindi talaga boy first time yung kulay kasi napaka-loud eh. Pero ayun na talaga si boy first time ngayon eh. Mag-alas 2 ng hapon. Inabot na ako ng hapon kakagala. Pero malolos na tayo. Bago ako umuwi dadaanan ko muna si Yumamen kasi gusto niya makita yung bistrom natin eh. Kasi gustong-gusto rin magka-motor ni Mamen para kapag may motor na siya di salitan kami ng camper van tapos motor. Kasi pare-pareho lang naman kami ng mga trip sa buhay, magkakaibigan. Lahat gusto gawin, walang limitasyon ba. Mapa 4 wheels, 2 wheels, game, basta makakaalis. Tsaka yung mga naghahanap din nga pala kay Direct Gino, si Direct Gino, wala na. Sira na ang pagkakaibigan namin. Tulad ng mga nagko-comment dyan na hindi na ito ba kami magkaibigan. Bakit ba yung mga iba dyan kapag hindi nakikita sa vlog ko kung ano-ano na yung mga iniisip kayo talaga. Kaibigan mo yun. Natin malabong maging magkaaway kami dalawa na Direct Gino kasi bago nagsimula ang pagkakaibigan namin dati kami magkaaway sa social media. Kabisado na namin, alam na namin ang ugali ng isa't isa kung hanggang saan lang ang limitasyon ng mga biruan namin. Pero soon, huwag kayong mag-alala at babiyahe kami. May niluluto kaming biyahe ng dalawa ni Direct Gino. Kung makakasama si Mamen, di mas maganda. Pag-iisipan namin kung ano mga dadali namin gamit ng sasakyan. Pero sa motor, pwedeng nakamotor sila, pwedeng naka-camper van ako, o pwede kami nakamotor lahat. Depende. Let's see. Pero matutuloy yan. Lulutuin lang muna namin ng maayos. Dahanan ko lang si Mamen. Papakita ko lang itong bagong motor natin sa kanya. Mamen! Oy! Roof tent! Ang taray ng kotse mo, Mamen! Bagay ba sa akin? Pasok nga muna. Baka magasgasan eh. Pasok ko para makita kung ipiflex mo sa akin yung bagong roof tent. Ang ganda bro. Kalimutan na nga muna natin itong motor. Pag-usapan natin yung ano mo. Abot mo ba? Abot ko. Oo, yan. Tara na. Let's go na. Yan na si Direct Gino kasama. Oo, nagkaroon pa namumulit yun. Sinabihan ka na ba? Oo. Oo, mga banda, ano ba, September? Last week of October yata para gawin. Planuhin natin mabuti. Sige. Gusto ko rin magkaroon ng pangpasok sa mga looban eh. Oo bro, kasi alam natin yung limitasyon natin sa sasakyan. Para kahit ano, pwede natin gawin. Para tayong limitasyon sa pupuntahan natin. Wala tayong limitasyon. Pag alam natin na medyo mahirapan puntahan yung isang pagkakampingan natin, hindi magmotor tayo lahat. Pwede. O diba? Si Direct Gino naman may 4 wheels naman. Pag trip na mag 4 wheels, lahat tayo naka 4 wheels. Pag nakamotor naman,
Unti-unti. Unti-unti. Natutupad na yung mga pangarap natin gawin. Unti-unti nangyayari. Oo. Hindi man natin minamadali. Alam mo na yan. Alam mo na anong ibig sabihin, bro. Loud na loud yung kulay ko, no? Ganda nga bagay dito. Pati yung sapatos mo bumagay. Hindi, nagkataon lang. Oh, naalala nga pala si Commander Dagat. Ganito rin, ano? Kaya nga pinag-iisipan ko na in time, kung papayagan ako na magpa-change color ba ako. Pero baka kulay pula siguro. Titignan ko kung papayagan akong ipa-change color, pero alam mo naman si Nanay Prisha mo eh. Ayun na may pinagkakagastosan pa eh, kung okay naman. Ah, mamaya na yung motor. Dito ako na-excite pa, men. Meron ng roof tent, bro. Wala kang bilis ng mga pangyayari. Ang saya nga, hindi ako makapaniwala. Ano ba to? Binili mo to o sponsor tayo sa'yo ito? May manager tayong bago ngayon na siya yung bumili niyan. Seryoso? Ang bait na naman ng manager mo. Grabe ah. Ang ano, talagang suporta siya sa'yo pagdating sa ganito, no? Biglaan lang din, nagulat ako. Nakita niya daw yung comment ni General Oo. na niloloko ako, wala ko RTT. Mga ilang araw, sabi niya, Mamen, sabing ganon, bumili ka na ng RTT mo. Pagkabit mo lahat na gusto mo, aba, di ako makapanag. Sa totoo lang kasi, gustong-gusto na ni Mamen pa noon pa magkaroon talaga ng roof tent at awning. Pero kasi, ang presyo kasi talaga niyan, eh medyo may kabigatan talaga. Pero ang swerte mo, no? Ang tawag dyan ay pagpapala, Mamen. Basta maging mabuti kang tao. Oo, piliin mo lagi. Hindi naman namin sinasabing mabuting tao kami ha. Pinipilit namin magiging mabuting tao. Hindi naman kami perfecto na lagi na lang kaming mabait. Hindi sa lahat ng oras Hindi sa lahat mabait ng- kami. Oo, pero hanggat maaari sa lahat ng pagkakataon na sitwasyon, naglalaman yung aming kalooban dyan na magiging mabait. Magiging mabait talaga palagi. Maging mabait. Mabait. kasi alam natin kasi kung ano yung kapalit nung pagiging mabait natin o magpakumbaba na lang tayo. May kapalit talaga. Oo. May kapalit talaga. Kahit sabihin mo na naghihimutok ka. Pero pag pinilit mo na ganyan naman, ihinga ko na lang. May balik, bro. Diba? Iba ang balik niyan. So magkano ang roof tent mo? Ulit tayo ngayon sa presyo. Siyempre SR performance yan. Pag nakakita siya ng konting paleng, ulit, Tanggal. tanggal lahat. Tapos, kabit na naman. Pag may nakitang may konting ganun ulit. Hanggang sa ma-perfect talaga nila. Yun ang kagandahan sa kanila. Tutok na tutok. Para mayroon ng space para sa Hagdan. sa hagdan. Oo. Yung sa akin kasi pantay lang eh. Ito meron ng talunin mo. Point. Hindi ka mahirapan itayo to kasi buklatin to kasi mababa. Hindi tulad nung sa akin na talagang kailangan ko ng hagdan. Pero okay lang din naman. Kasama na yun sa akin. May gato na rin siya. Tapos meron na rin ikaw awning. Yung pinakapangarap mo sa camping bro, nangyari na. Kaya nga. Congrats. Ay, meron pa pala akong sasabihin. Ano? May dumating sa akin. Ano? Andyan yung buluwete mo. Oo. Ito ata yung pinakamaliit nung nakaraang nilabas, di ba? Yan yung EB3A EB3A. na Bluetti. Alam mo ba bro, na meron akong dalang power station dito sa top box ko. Kakapadala lang din ng Bluetti. O at dahil bumili ako ng Apple meron ka. Thank you. Sobrang random no? Pili ko pareho lang sila ng laki. Charan! Mas maliit yan! Mas maliit ba? Saka parang mas magaan. Ay, mas maliit nga. Oo. Oo nga, mas magaan to. Ito, ang tawag dito, ito ay EB3A. Ito is AC2A. Tama ba? Baka magalit si Miss Arya sa akin. Ayan, Bluetti AC2A. Kumbaga, maliit siya. Yung feature nitong EB3A, mas tinaasan pa, mas matagal ang buhay ng power station. So kahit maliit, advanced ang kanyang features. Gagamitin ko muna, isasalang ko muna sa camping, saka natin gawa ng maayos na review. Para at least accurate yung sinasabi ko. Isang dangkal ko lang. Pwede sa backpack yan. Pwede sa loob ng bag kasi sobrang gaan niya talaga. Magaan siya kumpara dito. Pero dadalhin ko to sa Baguio pag-akit natin, kasama natin yung V-Strom. Kahit dito bro, pag nagmotor ka, pwedeng mo dalhin to. Meron na tayong mga power station para sa pag mumotokamp natin, no? Hindi na tayo magdadala ng malalaking mga power station. So abangan nyo yung pag-review natin, gagamitin muna natin ito. Shout out to Bluetti Southeast Asia
sa panibagong gadget natin, ating power station na andyan yung Bluetti para sa atin sa pangsasakyan eh. Ngayong alam nila na magbumotor naman tayo sa camping, abay meron namang Bluetti tayo pang motor, so parang hindi talaga tayo lulubayan ng Bluetti. Abangan nyo yung aming mga susunod na biyahe. Natutuwa ako kay yung mamain kasi yung pangarap niya yung roof tent, eh meron na. Ito na yung hudyat ng pinaplano namin na babiyahe talaga kami ng mahabang. Malayuan. Malayo na, hindi tayo umuwi ng ganito bro. Nakakapagod kayo umuwi. Sasakay tayo ng Barko! tatawid tayo ng isla. Isla. Abangan niyo yan. Abangan niyo yan. Pero isama na natin si Direk Gino. Ay, oo nga pala. Kahit hindi tayo sinasama. Oo nga, ganun talaga yun. Kahit namimiss ko na yun eh. Namimiss ba tayo nun? Nakaraan, sabi niya, namimiss niya daw tayo pero parang hindi naman. Pero isama pa rin natin, mabuti tayong kaibigan eh. Oo. No? Nagpaparamdam naman tayo sa kanya palagi kung... Sino yung makulit na lalaki ngayon sa Facebook? Malupiton. Parang si Malupiton. Oo. Pero kaibigan natin yun, di ba? Oo. Direk Gino, Mm. namimiss ka na namin.